Saan ka para ma-acknowledge ko kayo. Ayan, para sure tayo na walang magsasabi dito, recording ba to? Kitang-kita ko yung mga comment nyo. Abu Dhabi, Pangasinan, Zambales, Thailand. Ayan, Sawadee ka, Thailand. Kakagaling lang namin kahapon. Last week. Yeah, last week po, right after po ng Thailand namin, nag-mastermind kami agad. Kuwait, San Pablo City, Lipa, Batangas, Abu Dhabi, New Zealand, Qatar, Macau, Bahrain, wow. Philippines, Taiwan, KSA, Marshall Islands, Turks and Caicos Islands. I hope I mentioned and pronounce it well. Ayan, Macau, ayan. CDO, Singapore, Qatar, Philippines, dami. Iligan, hello po, Sir Arthur, I can see your comments. Turkey, alright, keep it coming guys. Live na live tayo ngayon, internationally. Wow, daming daming mga sobrang willing matuto sa atin dito. And with that, oh, may humabol pa from Germany. Okay, with that guys, ayaw kong sayangin yung time nyo. Kasi I always believe kung merong isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, that's money. Would you agree with me? Agree ba kayo? Kung sa buhay natin, kung merong hindi kayang bilhin ng pera, that's time. Right? Kasi pag nalipas na yan, pag natapos na yan, wala na. There's no turning back. Kaya gusto ko na ayaw ko masayang yung oras nyo, ayaw ko din masayang yung oras ko, no? Kaya if konting favor lang, can you just spare me a few minutes of your time, no? Kaya ba kahit mga 5 minutes and 5 hours of your time tonight? Okay pa ba tayo dyan? Okay ba tayo? O, parang walang nag-yes Akala ko ba gusto nyong matuto? Ba't walang 5 minutes and 5 hours? Kidding aside guys, joke lang yun Mga lang tayo, mga 30 minutes to 1 hour lang tayo. Bibilisan lang natin to kasi meron pang schedule right after this webinar. May nagreklamo na, tagal. Naku po, ayan na. Kita natin dito sino yung mga may pasensya at walang pasensya. But anyways, guys, kanya-kanya tayo ng buhay. Baka busy din yung taong yon. But for me, if there's one thing na na-appreciate ko talaga sa community natin is this training is for free. Alright? Wala tayong binayaran dito, matututo ka. Something na for me na-experience ng maraming successful na tao pero kaya nilang i-share sa inyo. Can you imagine, sino dito nagbabasa ng libro? I love reading books. Successful yung mga, lalo na business books, mga motivational books, Rich Dad, Poor Dad. Ayan, sino nakabasa dito? Oy, by the way, shout out ko lang si Coach Nars kasi napakaganda ng libro na binigay niya din sa amin, no? Yung Rich Man in Babylon, Art of War, 8 Habits na pala by Stephen Covey, 21 Laws of Leadership, di ba? So maraming libro na binabasa. And you know what? What's something na talagang na-appreciate ko? Imagine niyo guys, sa libro, took them 10 to 15 years, 5 to 15 years just to compile everything they've experienced in their life just to be successful. Tapos i-combine nila yon para malaman mo lahat. And what's the best thing about that? It's already a shortcut for you. 'Di ba? Kasi sabi nila, you will never learn unless you try. Hindi mo malalaman, hindi mo ma-experience, 'di ba? Sabi nga, learn from your mistakes. But do you want to know how to learn fast? Type yes kung gusto nyo. Type yes if gusto nyo. Gusto nyo ba na ma-shortcut yung journey nyo? Wala namang such thing as overnight success, pero at least, 'di ba, hindi ka nadadaan sa butas ng karayom.
what's the best thing? Do not learn from your mistakes. Yes, you can learn from it. Tama yun. Pero the fastest way is learn from other people's mistake. Ano yung pagkakamali ng ibang tao, wag mo nang gawin. 'Di ba? Tama ba ako? Does it make sense? Same thing right now. What we're gonna impart to you, this is not something na sinasabi lang namin. Lalo na kung bagong-bago ka pa, makinig ka para kung ano yung ini-impart namin, ayaw na naming daanan mo yung dinaanan namin. It's the same thing with reading books, listening to successful people, sharing their stories, reminding you, ito yung journey na nag-iintay sa'yo. But ito din yung buhay and freedom na pwede mong maabot just so you know kung susundin mo to. Right? Diba? Kasi basic example, sorry to say this, can I just be honest? Okay lang ba sa training natin na to? I'd like to be honest, no? I'd like to be, sana lang naman, no? I don't mean to offend anyone. Wala akong gustong ma-offend. But iba kasi pag real talk, no? For example, nagkamali na yung isang kakilala mo, yumaman, pero dealer pala ng kung ano-ano. Tapos kinopya mo kasi sobrang yaman na, madali pala yung pera dyan. 'Di ba? Times many yung income kasi pumasok sa mga kung ano-ano. Nakita mo na nakulong, sinundan mo pa. 'Di ba? Ba't mo gagawin yung ginagawa niya kung alam mo naman na walang kakahinatnan na maganda. Tama? So, maganda, eto, perspective ko talaga to ever since, learn from other people's mistake. Pero, mas tatatak din talaga, no? Minsan, pag ikaw talaga nagkamali. Iba yung pinakinggan mo lang, pero nung nangyari sa'yo, ay, eto pala yun. Pero I hope that makes sense to us, guys. Alright? Now, ang topic natin for tonight, no? Hindi tayo more on technical, ha? Baka may magsasabi dito na, akala ko ba ganito. We have a lot of free trainings, no? We have a lot of different schedules, but yung pag-uusapan natin tonight is how to avoid losing money. Okay? Are you ready? Okay, ito na. How to avoid losing money. MJ, kaya bang i-avoid yung pagkawala ng pera mo? Honestly, no? Sa forex trading po, especially sa industry natin, you will really experience na mawalan ka ng pera, masunugan ka. Magabi si Coach, napakabigat ng usapan. But guys, kaya siyang i-manage if you will just immerse yourself and you still have the willingness to learn. Doon tayo nagkakatalo. Okay? So I welcome you to our training tonight, how to avoid losing money. And I pray that God will open your mind, your heart, your soul, na sana may kahit konting seed, mustard seed lang na implant sa inyo, na mababaon nyo mababaon nyo sa buhay nyo, sa trading journey nyo, right after this webinar. Okay? Now, why this topic matters, no? Kasi simple lang. Kailangan natin ng awareness. Minsan kasi sa sobrang feeling natin, alam na natin. Ano yung feeling natin, alam na natin? Ang tanda-tanda ko na, MJ, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ang tanong, anong nangyari? Anong dala mo? 'Di ba? So kailangan natin i-refresh yung sarili natin para ma-remind tayo kung ano yung bagong gagawin, ano yung dapat ginagawa, no? Lalo na this 2026. Lalo na sa mga OFW na andito ngayon. Bakit? You know this better than anyone else. Lahat ng kita may kapalit na pagod. 'Di ba? Puyat tayo, homesick, sakripisyo. Tatay ko po OFW for 20 plus years. Kaka-retire lang last year. Every peso earned abroad is a peso na hindi mo kinita sa tabi ng pamilya mo. Right?
Kaya mas masakit mawalan ng pera. And this webinar matters simply because losing money isn't just losing money. It's losing time with your family, losing savings, and losing dreams. Did you agree? Kaya today, I want to help you protect your hard-earned money, not just with rules, but tamang mindset. Okay? And magle-level up tayo this 2026 sa financial knowledge natin and yung entire identity natin as a decision maker at the same time being a trader. Okay? Now, two major parts yung pag-uusapan natin. Number one is how to avoid losing money in general sa buhay natin and how to avoid or why traders lose money, yung kailangan nating iwasan. All right? Lalo na number one sa how to avoid losing money in general, yung mga scam, paano tayo makakaiwas, yung mga fake business, Also, sa pangalawa is more on to sa trading, yung part na pag-uusapan natin. Okay? All right. Now, again, guys, give me the blessing na sana maging open sa inyo, to really impart, kasi ayaw kong mag-hold back sa topic na to kasi this is very close to my heart na topic. Kaya I believe binigay to ni Coach Nars sa akin kasi yung experience ko when it comes to this medyo malalim na din. Sa tagal ko pong nagnenegosyo. I started doing business at the age of 18. So I got my first million at the age of 21. So somehow I would say hindi naman sa pagmamayabang, grabe na din yung ups and downs ko sa negosyo. Okay? Now, even sa forex trading. Okay. Number one, how to avoid losing money in general. All right. Now, you can take a screenshot of this. You can take note in as much as possible. Sabi dito, if it's too good to be true, possibly it's not true. Okay? Scammers don't just target the rich. They target the hopeful. And I don't know if you are very familiar with this. Ano ba tong mga sinasabi dito? Avoid too good to be true offers. Ito, very familiar. Guaranteed income. Yan yung mga gusto natin, di ba? Yung wala tayong gagawin, walang loss. Double the money. Ang sarap sa tenga niyan. Kumakaba-kaba pa yung dibdib mo pag nakarinig ka ng ganyan. Saan kaya ako maglo-loan para madoble yung pera ko? Passive income. Wow, yun yung pinakagusto natin. Maging investor na lang, right? Yung mga sinasabi, 5% interest to 10% wala kang gagawin. Wow, feeling mo, jackpot na. Yes, easy money yung mindset. Now, ang mga Pinoy, bakit tayo tina-target ng mga scammer? Alam nyo bakit? Ask me why. Can you comment why sa comment section? Can you comment why? Kasi sa sobrang sipag natin sa trabaho, ayaw na nating magbigay pa ng oras sa negosyo. 'Di ba? Gusto mo, from being an employee, gusto mo maging investor agad. Okay? Now, may nagdo-drawing. Wait lang ha. Disable ko lang. Ayan. Gusto natin ng shortcut. 'Di ba? Nakalimutan natin from being an employee, kailangan mo munang mag-businessman, tapos ang negosyo, or self-employed or businessman, self-employed business bago ka maging investor. Sa mga investor, guys, kaya they let money work for them kasi sa sobrang laki ng pera nila, kahit 1%, imaginein mo, if meron silang 100 million, magkano yung 1% dyan? Kasi ang bangko, reminder lang, mga 2% lang. Again, bakit target tayo ng scammer? Sobrang sipag ng Pinoy. It's just that ang kasipagan natin, nasa trabaho, wala sa negosyo. So wala ka ng time na mag-multiply ng pera mo. You always work hard for the money and you wanted to grow it on the side sa negosyo,
Iniisip mo, dyan kayayaman, pero hindi mo naman inaalam yung proseso. And scams work dahil sa dalawang bagay. Pangako na mabilis at pangakong walang hirap. Pero tandaan nyo to, if someone promises guaranteed profits, remember this, take note of this, listen to me. If someone promises you guaranteed profits, that's not a business. It's a bait. Bait yan. Hook yan. Please lang, tigil-tigilan na natin na i-justify yung mga bagay na ganyan. Kasi ako, guilty ako dyan eh. Diba, okay naman, nag-payout naman kami ng una, second month, third month. Wow. Pero after third month, after 1 year, naku, wala na. And tayo, gusto natin yung naririnig, ate, kuya, maglagay ka lang ng 20K, magiging 60K yan next month. Yun, sinong familiar? Kuya, guaranteed weekly income yan, pang-retire mo na. Naku, ano ka naman. Did you know the bank offers at least pinakamataas ng 2% per annum per year sa pera mo? Tapos maniniwala ka naman na 5%, 10%, kikita ka, wala kang gagawin. 'Di ba? Kaya if it's too good to be true, don't walk away. Run, tumakbo ka na. Huwag ka nang makipag-chat-chat, baka ang ending diyan, maano ka pa, ma-hook ka pa, 'di ba? Number 2, ayan. Guys, wala akong pinapatamaan dito ha. Hindi ikaw, yung katabi mo diyan sa bahay baka nakikinig. Anyways, guys, this is my experience. Yun talaga. No, experience ko talaga tong mga ganito. Kaya sabi ko nga sa inyo, hugot ko to sa buhay eh. Second, don't invest in someone's personality. Filipinos lose money not because they are weak, but sobra tayong trusting. Sobra tayong mapagtiwala. Ano ba yun sa Tagalog? Tulungan nyo nga ako kasi Bisaya kasi. Sa Bisaya ano eh, dali mo salig, no? Dali kita mo salig pag sinabing ano mabait naman yan si ano, mayaman naman sila. Yan ito, mayaman sila tingnan, 'di ba? Or maganda yung lifestyle, nakita mo lang nag-post ng sports car. Grabe, ano ka na, na-hype ka na or lalo na ito. Ito, mga foreigner, 'di ba? Nakita mo lang foreigner. Nag-post yung Pinoy, salamat, may dala-dalang pera tapos tinag yung foreigner. Madali ka namang ay grabe. Wala akong sinabing madaling mauto ha, parang medyo ano 'yan. O ganun ba? Ganun ba yung other term sa ano nun sa Tagalog? So madali tayong magtiwala, no? Lalo na matulungin kasi tayo, 'di ba? So I don't hindi ko masisisi kasi ganun yung personality natin. But in as much as possible, that is your hard-earned money. Do your due diligence, no? Aralin nyo, no? Kasi baka isipin nyo, nakita nyo yan, okay yan, nag-post lang. Ako, sa Thailand, may nakita ako kasi nagjo-join ako ng Thailand group bago kami nag-Thailand ng family ko last week, no? May naka-post doon, eto scammer. Hindi ka din magtataka ka din na scammer kasi ang nangyari, nasa picture niya sa likod is mga bundle-bundle na mga damit ba? Uso kasi yun sa Thailand, 'di ba? So, yun, 'di ba? So, do your due diligence, mag-research ka din, 'di ba? So, ayan, soft-hearted, isang salita lang, oo na agad. But remember this. Okay lang ba i-share ko sa inyo? Isang bagay na talagang natutunan ko kay Coach Marge, learn to say no. Kahit kamag-anak pa yan. Nag-invest ka kasi kamag-anak mo. 'Di ba? Guys, remember, pwedeng malose yung relationship nyo sa ganyan. Kasi nagtiwala ka agad. Okay nang you set a boundary rather than giving it all tapos ikaw lang din yung masistress at the end of the day. And you know what, scammers, they don't sell investments. They sell emotions. 'Di ba? Friends na magaling daw. 'Di ba? Yun yung nangyari sa amin eh. Yung first
kong na-encounter si Forex trading, naghahanap ako ng pwedeng mapaglagyan ng pera ko na extra. Kasi sobrang bata ko pa. Sabi ko, nagne-negosyo ako, ano pa kayang ibang pera, ano pa ang iba kong gagawin para lumaki pa yung pera ko. Ngayon, may kaibigan ako. But sa kanya, ano yun, out of, ano din siya, nailad ba? Naloko din siya, no? So sabi niya sa akin, MJ, may magaling na trader sa ganito. Trader daw to ni Halusos. Magbibigay lang daw tayo ng pera. Ako naman, oh sige, sige. Naghanap din ako. Bigay na ako ng bigay. Okay pa on the first month. Parang umabot pa yun ng 1 year. Nawala. Naglaho bigla. And ang una niyan, mag-ano pa yan, okay pa, kunwari, isi-settle pa daw. Pero ang nangyari, after few months, wala na. 'Di ba? So be careful. Ito, sabi ko nga, kapamilya na may mga business plan daw, office mates abroad na may kita raw weekly, 'di ba? So, but hear this truth. Don't invest in personality, invest in proof. Okay? Uy, may na-mention dito si Miss Burns, no? I believe this is network marketing. You know what, guys? I'm very grateful for network marketing. I wouldn't be here if hindi ako naging network marketer. Yung skills ko is talagang galing sa kanila. With network marketing naman, I have nothing against them. Just make sure to get your products and don't tell people na hype lang, na overnight yung success. Kasi sa network marketing, wala kang kikitain din talaga. In any business, wala kang kikitain kung wala kang gagawin. Sad to say lang, may mga tao na na rason kung bakit nasisira ang industry ng network marketing. Even sa crypto, even sa forex, maraming legit. Pero you know what happens? May mga tao na nagte-take advantage of these industries. Sila yung um, sila yung nagte-taint ba? Sila yung nagdadala ng hindi magandang image when it comes to these kinds of industry, no? So whatever it is, just make sure na you have the products, no? Ayan, ikaw yung may in control sa business, wag mo lang ipamigay yung pera mo tapos ibang tao yung ipapa-effort mo. Okay? So just make sure na you have the money. Kung meron ka ibibigay, may return of service ka. Again, listen to this. In anything, when you pay for something, kailangan may products or services ka in return. Whether you enroll on online courses, whether you buy, whether you have a business, franchising business, make sure may products ka at ikaw yung may in control. Okay? Huwag mong ipamigay yung pera mo just thinking na sila yung magpapatubo yung pera mo. Yun yung hindi maganda. Kasi wala kang control dyan. Pero kung andyan naman sa'yo yung products, di ba? Andyan naman sa'yo yung products, andyan naman sa'yo yung course, tapos hindi mo ginalaw o hindi mo inifortan, chances are hindi ka talaga kikita. Even in trading, guys, kahit ituro namin lahat sa inyo, if you will never take action, at the end of the day, wala pa ding mangyayari. Okay? Nasa kamay nyo pa din yan. Okay? Tama. Looks can be very deceiving. No? So make sure na meron kang products or services na makukuha if you pay for something. No? Imaginein mo, pumunta ka ng grocery, tapos sinabi lang sa'yo, mamaya na lang yung mamaya na lang yung produkto mo, 'di ba? Sa atin kaya cash on delivery in as much kasi very tayo, make sure natin na deliver, 'di ba? So, make sure na meron kang products or services or merong contracts in as much as possible. Okay? Now, number 3, check if the platform lets you withdraw anytime. Okay, klaro sa atin 'to. Kung hindi mo kayang i-withdraw ngayon yan, hindi mo pera yan. Yung may mga activation fee, unlock your funds with another deposit, di ba? Unlock your funds with when you invite other people. Nako, sinong familiar dyan? Nung nag-deposit ka, ang bilis. Pero nang nag-withdraw ka, nako, biglang busy, offline, may maintenance, may processing fee.
'Di ba? May mga ganyan. Platform na mabilis tumanggap pero matagal magbigay. Ano pa? Dapat, 'di ba, may mga red flag din. Dapat may processing fee muna bago mo kunin ang sarili mong pera. Naku, that's not a system. That's a trap. Papa-recruit ka muna ng ibang tao bago mo makuha yung pera mo. Real platforms don't fear withdrawals. Only scams do. Yung mga scam lang yung natatakot sa withdrawal. Lalo na sa mga OFWs natin, mahal na mahal po namin kayo. Tandaan nyo po, kung hindi nyo kayang i-withdraw yung pera ngayon, hindi mo pera yan. Sa trading, if it's a legit broker and a legit platform, you can withdraw anytime. You can withdraw anytime. Sayang, nakalimutan ko yung name. Hindi ko naka-screenshot pero mamaya may mga ipapakita ko sa inyo. Ngayon, kanina kasi may nag-withdraw na student na ina-assist ko. Usually, I tell them 5 to 7 days yung expectation kasi banking days yung following natin. Pero na-amaze ako with our broker kasi within just 1 day, na-release na agad. So, over-delivered yung ginawa nila sa community natin. Okay? Ayos ba tayo? Are you learning? Comment learning if you are learning. May service po ba ang withdrawal? Merong fee but very, very, very minimal. Sobrang hindi mo mararamdaman. Meron po. Meron pero anytime you can withdraw but very, very minimal. I think same lang naman kasi banking kasi yan So meron talaga siya. Learning. Okay. I hope matuto tayo dito. Okay. Now let's proceed sa part 2. Okay? Part 2. Okay. Why traders lose money? Okay? Why traders? Mamaya guys, mag-question kayo baka kasi natatabunan yung mga messages nyo. Why traders lose money? May Q&A tayo mamaya. Hindi ko kasi mabasa lahat ng mga nyo. Why traders lose money? Okay? Let's go deeper sa trading part, no? Kasi we always ask, bakit ako nalulugi? Kahit gusto ko naman kumita. May iba pa dito sinasabi, parang ako ata yung kalaban ng market, parang binubudol ako ng market. Ako, 'di ba? May mga ganun feeling mo, parang malas ka, may mga ganun. But remember this, desire without discipline leads to disaster. Reminder ko lang kahit gaano mo kagusto, but wala kang disiplina, wala pa din yang kakahinatnan. Kasi ang dami natin gustong kumita, pero ayaw nating mag-aral. Ako po, gusto natin magka-profit, pero gusto natin agad-agad. Hindi na natin inaaral ang charts. Gusto natin mag-success agad, pero even the basics, ngayon na magdi-discuss ako, napaka-mainipin mo na. Ayaw mo nang makinig. Sabi nga, acne na. Ano yung acne? Alam ko na yan. May iba din, sabi, 'di ba? Favorite ng mga nana. Wag naka-attend na ako niyan, 'di ba? May mga ganyan. Paano ka magle-level up kung wala kang willingness na madagdagan yung kaalaman mo? I hope ako guys, I'm sorry to say this. I don't know what the right words to say. Pero masakit man to na realization ko sa sarili ko. Sabi ko, nung time na nagsisimula pa lang ako, wala pa akong masyadong result, na-realize ko talaga na bakit ganyan yung buhay ko? Simply because it was my decision making 3 to 5 years ago. Kung ano yung buhay mo right now, dahil yan sa resulta ng mga desisyon mo, lahat ng ginawa mo sa buhay 3 to 5 years ago. So that means what you're gonna do from the present moving forward, that's gonna affect your future. Kung nahook ka pa din sa past mo, na-scam ka, nagkamali ka, well,
don't get dragged sa sitwasyon na yun. Kasi sa kotse nga, merong, ano, di ba, rear view mirror na maliit at yung windshield malaki. Kung may mga pagkakamali ka dati, wag mo nang itrap yung sarili mo doon kasi tapos na yan. Pero the best thing is, what you can do this 2026, pwede mo pang baguhin yung future mo. Pwede ka pang may gawin as long as nabubuhay ka. And again ha, ulitin ko, if there's one character that made me successful in life, it's always the ability to learn. Yung nakikinig ka always. Yung hindi ka full, ano yun? Di ba yung always example, be an empty cup. Yung may willingness ka pang matuto. Kasi kung wala ka ng willingness, huwag ka nang magtaka kung bakit hanggang ngayon, yan pa din yung buhay mo. At merong mga tao na travel na lang, chill na lang, 'di ba? Kasi yan yung mga tao always humble at willing matuto, no? So moving forward, eto, number one reason why traders lose money is lack of education. No, marami pumapasok sa trading na hype lang, no? Nakita lang nila nag-my day yung isang kasama nila, isang friend nila sa Facebook. Nag-ano din, pumasok din pero YouTube lang, 'di ba? Wala namang masama doon. Pero kung hype lang tapos gusto mo kumita agad, naku, walang ano doon, walang long term. Walang long term pag ganun, no? And leading to those costly mistakes, hindi siya madali. Hindi ka makakatulog ng maayos, mawawalan ka ng pera talaga na hindi mo naiintindihan kung ano yung nangyayari. And remember this, para hindi ka mag-information overload, no? Maganda kung meron kang susundan na step by step. And for me, hindi expense ang education. It is always protection. Kasi sabi nga ni Kuya Kim, sige nga, tulungan niyo ako, ano yung favorite na tagline ni Kuya Kim? Ano yung favorite na tagline ni Kuya Kim? Tama ba ako? Kay Kuya Kim ba yun? Yung sinasabi na, ligtas ang may alam. Ako ba? Ay, ano ba? Kay Kuya Kim ba yun? O akin lang. Diba? Yan, di ba? Ligtas ang may alam. Pero paano kung wala kang kaalaman? Diba? And did you know the reason kung bakit maraming hindi nagsusustain, hindi nagtatagal sa trading? Kasi 95% of them pumasok, hindi nag-effort na aralin. Kung nag-effort man, very bare minimal lang. Sipin mo 4 years kang 6 years kang 2 years kang nag-kinder, 6 years kang nag-elementary, 6 years kang nag-high school, no, kung naabutan mo yung K to 12. Or 4 years in high school, tapos 4 years to 5 years pa in college. Pero naintindihan mo na after 16 years to 18 ba? Basta 16 years of studying, tsaka ka pa magkakapera. Meron ba sa inyo dito? Nung time na nagtapos ka na ng elementary or high school, sinabi mo sa teacher mo, "Ma'am, ang tagal pa. Kailan pa kaya ako kikita dito?" 'Di ba wala? Kung meron siguro, very konti lang yun, yung talagang gusto ng kumita ng pera. But ako, I truly understood na right after college, tsaka pa pala ako magkakapera, kailangan ko munang daanan. Pero ang maganda dito sa ginagawa natin, habang inaaral mo siya, pera na agad yung nakukuha mo. Again, education is not an expense. It is protection. And protection is cheaper than losing money. Kaya nga, maraming nasa-scam sa atin. Sabi ko kanina, kasi wala tayong alam. 'Di ba? Now, you want good news? You want good news? Is it okay if I share to you something? Can you comment yes? Something that really helped me sa trading journey ko. Okay? Kasi ang pinaka-challenge sa trading journey niyo guys is number 1 is saan ako magsisimula. Second, legit ba yung papasukan ko? Pangatlo, kaya ko ba siyang aralin? Ang tanda ko na MJ, kaya ko pa ba? 'Di ba? And yung inaaral ko ba, meron bang nagka-resulta?
meron na bang kumita doon dahil inaral din nila? And tama ba yung mga kasama ko dito sa community, di ba 'tong mga scammer? Yan yung always mga tanong, di ba? Na somehow pumipigil sa iyo na gustong-gusto mo na pero hindi masagot-sagot yung mga bagay na yun. Hindi siya matagpi-tagpi sa utak mo. Kaya, ay, okay, mamaya na lang. 'Di ba? Pero what I want you to understand, bakit po maraming kumikita at meron ding natatalo ha? I'm not saying na perfect yung community ng Pinoy Traders Community and Traders Nation PH at ibang community under Pinoy Traders Community. I'm not saying that we are perfect. Dumaan kami sa losses at meron ding mga naglo-loss. Even I myself, may losses kasi wala namang 100% sa trading. But one thing is for sure, merong sistema ang community na nakatulong sa lahat para mapadali yung journey nila. And I would say, ako personally, walang bias. Naa-amaze ako kasi kanina hinatid namin yung kapatid ni Coach Marge. Sabi ko sa kanila, may iba sa kanila kasi nag-OJT, may iba doon naririnig ko nagsuscatter. Sabi ko, alam nyo, yung pagsascatter nyo, wala kayong ano dyan. Talo kayo always dyan. IT yung background ko. Alam ko paano i-develop yan. Paano yung sistema dyan. The house always wins sa ganyan. Alam nyo sa trading, may chance na kumita ka kasi may strategy. Pag aalamin mo yung strategy na yon, may chance na kumita kasi may ina-analyze ka. Sa mga ganyan, mga scatter na yan, mga online casino, walang analyzation. Swertehan lang. Dito, alam mo, sabi ko, challenge ko pa siya. Sabi ko, alam mo, kung magte-trading ka, may chance ka pa. Kasi bakit sobrang bata mo pa, sobrang fresh pa ng utak mo? Meron nga kami dito, 47 years old, kumita ng 1 million in 1 month time, nag-resign agad sa Thailand as an OFW. Meron kaming kasama dito, 67 years old, ako po, hindi pa teki, sinusulat pa dati kung paano i-open yung platform, saan ba to ipupunta, ganyan. Sabi ko, alam mo, kung aaralin mo to, may kakapuntahan yung buhay mo kaysa mag-scatter ka dyan. Sorry I'm just really being honest, no? So, good thing, tumatak sa utak nila. And yun yung passion ko ba? No? I hope everyone here would be a blessing to the family nyo na matuto sila. Ikaw yung maging rason, no? Na matuto sila at maging educated sila. Okay? Now, ito yung rason din guys. Ito yung cheat codes namin. Okay? Now, ang good thing lang kasi, meron kaming trading tools, may academy hub, may mga expert trade ideas, and meron kaming nagla-live almost every day na master trader. And ang purpose kasi nito, may structure na siya. It gives you clarity para hindi ka ma-overwhelm sa information kung saan ka pupunta. Kasi nung ako talaga, sinabihan ako, magbasa ka lang ng libro. YouTube mo lang. Ang ending, sa kakabasa mo, kaka-YouTube mo lang din. Wala talagang sistema from the basic. Lalo na pag Pinoy, no? Pang Pinoy na timpla. Nagno-nosebleed ka na. Ang ending, nag-give up ka na. Information overload na. So dito, this is for people who want to take their trading journey seriously. Okay? Pero guys, ito guys, may bayad to. Okay? Magkano ba yung bayad, MJ? Our classmates paid for $159 not to us, but to our trading or service provider. Okay? Yung service provider natin, dun sila nagbabayad, dun tayo nagbabayad kasi yun yung nakita namin na nakatulong sa trading journey namin. Ulitin ko lang, hindi kayo magbabayad sa amin. We are just promoting something na nakatulong sa amin, which is ito yung service provider. Okay? Ito yung tools niya. Ang maganda dito guys, tingnan nyo, ito yung dati hinahanap ko yung kasama ko mag-trade everyday, no? Na talagang mag face-to-face meet up kami. But na-realize ko it's not possible. But with the help of live trading with Abdallah, almost every night, at Master Trader Abdallah, no, by the name of Abdallah Harfuch, susundan mo lang siya. Papakita ko sa inyo mamaya yung video. And good news, kasi may kasama pa na Hero 30
30-day challenge. Nakita nyo yung mga kumita ng milyon kanina, isa sa reason doon is dahil nasa Hero 30 sila. And ito yung bonus. Sa $159, kasama na to lahat. And alam nyo, next month, sorry to say this, kung gusto nyo i-avail to, this is 159. Pero by next month, may kasama na tong bayad. Free pa to ngayon. Bonus to ngayon kung this month mag-e-enroll ka. Pero for next month, once mag-launch na naman ang season 4, may bayad na to. So, I would suggest na i-grab mo na ngayon. And Coach Nars, okay lang ba i-share ko sa kanila? Good news guys, kasi for the first time in history ng batches, alam nyo ba, every batch may nagiging millionaires dyan. Every batch. And we will launch our batch for this coming February. And for the first time, we will launch something never done before. And that's gonna be a trading tournament sa community natin. So, may mga awards dyan. Makita natin kung kamusta yung results ng lahat. So, napaka-enjoy and I probably would say isa to sa pinaka masayang batch na ma-experience namin. Kaya kung mag-e-enroll ka right now, alam mo good news? Automatically free ka na for the batch 4 of Hero 30 kasi na-avail mo na yung bonus. Okay? Kasi ito guys, hindi naka-off season pa kasi so recording niyo itong mapapanood. Pero on the batch 4, pag maglo-launch na tayo, libre na din kayo. Pero pag February pa kayo mag-a-avail, ito may bayad, ito may bayad. So ngayon pa lang, I would suggest i-take advantage mo na. $159, around 9,000. Baka mahal pa yung cellphone mo dyan or sapatos mo na running shoes mo, di ba? So again, education is not an expense, it is protection. And protection is cheaper than losing money. Okay? Kagandahan kahapon. Ito, tingnan natin itong video ng isang teacher from Thailand na talagang, I would say, napaka-humble and napaka-eager to learn. Kaya, kumita siya ng ganito kalaki. Dahil din sa community natin and yung willingness, credits to her, na talagang very, very, very willing siya mag-learn. No? Kagandahan kahapon, nag-withdraw ako ng 6,991. Wow! All in all, total mo is 600 plus. In 650,000 ba, ma'am? 600,000 plus in 2 weeks time. Mas lalo tayong gaganahan na mag-trade, di ba? Mag-trade because of her result. Isa po siyang teacher from Thailand. Ito yung aking testimony. Bakit Forex trading? Yeah. Yung partner ko nasa Australia, sabi niya, maghanap ka nga ng negosyo na maganda. Wala naman ako mahanap na negosyo na maganda. Walang iba kundi ang trading. Alam ko maraming pera sa trading, kaso wala tayong knowledge. Aba, maganda, pa-try nga. Nag-try ako. At salamat kay Lord at ang nakatulong sa akin sa Hero 30. Ang ganda ng mga coaches dito kasi hindi sila agad ang mindset natin, ang minomotivate nila, yung a very good motivation, self-discipline, no overtrading. Kita ako, ang unang withdraw ko is 100. Next, kinabukasan, 600, 1,000, 1,000. Alam nyo, Wow! ang ganda ng for 4 days, nakuha ko ng 5,400. 3 beses ako sa December 18. 4 times ako nag-withdraw ng December 19. Anong ginawa ko kinabukasan? Sa coordinators, English coordinator, gusto kong pahinga. Okay lang, nag-resign agad ako. Ano nangyari sa'yo? Nag-resign ako last, December 19. Ganon. Ang inaral ko ngayon, very helpful sa akin. Binalik-balikan ko yung Hero 30 na yung 5 rules of XAU paper. Kailangan trade with the trend. Hero 30, ang ganda kasi hindi na siya stressful. Question ko lang, ma'am. Sorry po. Ilang months na po ba kayo? Again, from the moment
you joined here in the community? November 15, nag-deposit na ako December 15. Okay. December 16, kumita 16. Ilang hours ba kayo nagtitrade, ma'am, everyday? Or minutes lang ba? Or technically as a teacher? First week ko, yung first 4 days ko is gabi lang. Ang kagandahan, pag mabilis na yung market, doon ako sumasabay. Ito experience ko. In just 10 minutes, makakuha ko ng 900. Ngayon na natutunan ko yung technical analysis. Kahit titira ka pa ng marami, nandoon lang kayo sa loob, mag-ikot lang yung market. Very helpful siya. So, ang tips ko, pag gusto nyo talaga magkaroon ng financial breakthrough, para sa akin, huwag na kayo maghanap ng ibang business. So, keep on praying pa rin. At kung kumita na tayo, huwag magbago yung puso. Andun pa rin yung pagmamahal. At the best thing, share your knowledge. Wala tayong ibang lalapitan, first of all, ang Panginoon. Kasi He is the source of everything. God will bless us all. Wow. Na-inspire ba kayo kay Miss Vine? Wow. Palakpakan naman natin. Wala ba kayong mga kamay dyan? Sabi nila, pag ikaw pumapalakpak sa mga tao na successful, ikaw na daw ang next magiging successful. So, wala ba tayong mga clap sign dyan? I love what Miss Rona commented na next na, inshallah. Amen. Amen to that. No, ayan. If we learn to clap and appreciate other people's success, and success will follow you. Yun yung maganda doon. No, kaya sobrang nakaka-inspire. And actually, we just met, no? Kami yung nagatid sa kanya din yesterday sa airport from Cagayan de Oro. She flew all the way to Thailand, Cebu, then nagpunta siya ng Cagayan de Oro kasi nag-attend si Miss Vine ng mastermind event namin dito sa Cagayan. And she's really super happy, no, with the results that she has. And na-amaze ako. Alam niyo, sobrang na-amaze ako kasi she's really, really willing to learn. Alam mo, yung andito siya, coach, ano yung gagawin dito? Coach, magkano yung ganito, ganyan? Coach, alam mo yung tipong kahit kumikita na siya ng maganda, but the willingness to learn in her heart, sobrang ganun pa din. And just yesterday, etong screenshot na to just yesterday, she just showed magkano na. First month na profit niya, $18,886. And alam nyo, in my heart, sabi ko, kanina yung mga students na nasa kotse ko, nakaklase ni coach ng kapatid ni Coach Mark, sabi ko, ito yung mga next generation, no? Ito yung mga dapat matuto kasi kung nakaya ni Miss Vine, malabong hindi mo makaya kasi she's around, if hindi ako nagkakamali, 47 years old. Kung mas bata ka sa kanya, may trabaho ka, same lang kayo. Anong meron sa kanya na wala sa'yo? Kung mas matanda ka, si Sir Emma naman yung motivation namin, 67 years old. Anong meron sa kanila na wala ka? Alam mo kung anong meron? Number one, they invested in their knowledge. Hindi sila nag-hold back doon. Hindi nila tiningnan kung magkano yung nilabas nila, but instead, tiningnan nila kung ano yung pwedeng bumalik sa kanila. Okay? Now, number two, why traders lose money? Poor risk management. Yung mga all-in mentality, ito yung ginagawang sugal ang trading, di ba? Sabi ko nga sa mga kabataan kanina, sabi ko, pero wag kayong pumapasok sa trading na buy, sell lang. Ang nangyayari, naghuhulalisis, no? Yung mga hindi alam yung tamang lot size, hindi nagka-cut loss, yung tipong may negative trades na lumalaban pa din until maubos mo na yung capital mo at yung pinipilit yung mga trades, 'di ba? We often hear yung mga traders na sinasabi, sayang naman, dagdagan ko na para lumaki, 'di ba? Lalo na pag feeling mo nanalo ka lang, eto mga beginners luck, sorry to say this sa mga baguhan, feeling mo, ano yan parang winning high. Alam ko na, kontrolado ko na, magaling na ako, 'di ba? Tapos biglang nag-against yung market condition kasi hindi natin kontrolado 'yan, 'di ba? Wala na kasi wala kang plano. For you to control your trades, kailangan may plano ka. Yung bahay nga may plano eh. May blueprint sa trades mo pa kaya, 'di ba? May iba din, sabi, bawiin ko lang yung ngayong araw na to, yung na-loss ko kahapon. Yan, mga humahabol, nagmamadaling yumaman. Ipasok ko na lahat para mabilis akong uwi sa Pilipinas. Walang ganon. Huwag niyong, I mean guys, please, I hope
tayo yung community na tama yung mindset at tama yung way natin. Hindi yung all in, yung nagmamadali ka. No, kasi you know what, the markets don't care about your situation. Hindi maawa yan na matagal mo nang hindi kasama yung pamilya mo. Hindi ganun yung market. The market only rewards the discipline. Okay? Kaya in as much if you're starting, no, kung you are still starting, go for the lowest lot size, like 0.01. Wag, nanalo ka lang, nag 1 ka na agad. 'Di ba? Always follow your lot size muna. And maglagay ng stop loss, no? Lalo na, may mga scenario guys like kay Abdallah, no, na hindi mo na kailangan maglagay ng stop loss kasi nag-scalp ka lang, matic close yan. Ang nangyari kasi, manual close, but naipit ka, hindi ka naglagay ng stop loss, natulog ka, naubos ngayon yung account mo. So make sure maglagay ka ng TP and stop loss. Ano yung TP? Take profit and stop loss, okay? Now, remember, kahit gaano natin kagustong kumita sa trading, remember this, capital protection, very important. Aanhin yung kumita ka ng malaki ngayon, naubos naman mamaya. Wala ka ng chance mag-trade bukas. Kasi di mo na alam kung saan kukunin yung pera. So, okay lang na paunti-unti, protektahan mo yung capital mo kasi everyday naman, open yung market. Okay? Remember this, ito yung katotohanan. Hindi ka naubusan or hindi na-blow yung account. O blowing your account means naubos dahil sa market. Sometimes it's because of your ego. Ayaw mong papatalo. Lalo na, ito, perfectionist ka masyado. Dapat nag-cut loss ka na kasi nakita mo na cut loss means nag-ano ka ng trade tapos may negative ka na floating. Kailangan mo nang i-close yan kahit negative ka. Pero ayaw mo kasi allergic ka sa color red na negative sa history ng account mo. May mga ganun ba? Yung ego na lang yung nagdadala kasi ayaw mong magpatalo talaga. Gusto mo parating panalo. Walang ganun. Sa trading guys, you need to remember, if it's time for you to close and magpatalo ka ngayon, okay lang. Importante, buhay pa yung account mo. May bukas pa naman. Remember this, risk management is your seatbelt. Pag hindi ka naman nag-seatbelt, 'di ba, para sumikat. Nag-seatbelt ka para mabuhay. 'Di ba? So kailangan mong i-remind yung sarili mo na kailangan mong mag-stick sa trading plan mo and sa risk management mo. Okay? Now, number 3. Ito din reminder ko. Ito tingnan niyo sino yung makaka-relate dito. Yung purpose ng stop. Sa mga nagtitrade, yan yung purpose ng SL. May safety, safety precaution ka para hindi maubos yung account mo. Okay? Number 3, emotional trading, no? Yung mga fear and greed, yan yung nakakapagpa-impulse sa atin, no? Yung mga overtrading. Lalo na, sorry to say this, if you're an OFW, malayo ka sa pamilya, stress ka sa trabaho, pagod, pressured ka magpadala, yung emotions mo, plus nagmamadali ka sa pagyaman mo, ang mangyayari dyan, maubos ka. Don't make trading as your milking cow agad, no? Nang gusto mo, gatasan mo na agad, no? Hindi, kailangan mong i-practice muna. Skill siya eh. What do I mean with that? Bago ka naging OFW, siguro dito marami sa inyo nag-take muna ng NC2. May mga short courses muna. 'Di ba? Kailangan muna mag-training, 'di ba? Kung seaman ka, kailangan mo munang dumaan sa training. Kailangan mo munang mag-exam, no? Hindi muna agad pera bago ka na promote. Kailangan dumaan ka muna sa proper training and examination. Same thing here, no? Kailangan mong maintindihan, wag mong habulin yung pera. The more kang naghahabol ng pera, the more lumalayo yung pera sa'yo. But if you have presence of mind, may plano ka, may sistema ka, may strategy ka, at sinusunod mo yun, hindi pera-pera lang, magtataka ka yung pera,
madali yung flow. And ito din, fear makes you cut winners early. No, kung kanina ayaw mong mag-cut loss, ito din naman yung takot mo, alam mo naman talaga yung takbo ng market, nag-cut loss ka na din agad. Sayang yung ano mo sana, kita mo na sana. And another thing, no? Greed. Yung greed, no? Greed makes you hold losing trades longer, 'di ba? Gusto mo pang lumaban. Kaya gusto mo pa lumaki yung pera mo. Kaya sige, tuloy-tuloy lang, laban lang. And eto din, napaka-importante. Yung mga revenge trading, yung gusto mo nang bumawi, bumawi ka na agad, 'di ba? Yung natalo ko, bawiin ko na instead na i-close mo na yung account mo, may gagawin ka pang iba or you go back to your real world, mag-gym ka, mag-badminton ka, or do something, nako hindi, na-addict ka na, wala ka ng tulog, wala ka ng control, yung market na yung may control sa'yo. So make sure, no, iwasan natin yung ganyan. Kasi hindi man agad maiwasan, but practice it, have a sense of awareness na, di na to maganda. Di na to maganda. Kailangan ko nang bigyan yung sarili ko ng chance to breathe and assess, no? Also, another thing last, yung again, yung excitement. Yung nanalo ka na, panalo ka na sana, pero hindi ka pa ano eh. Sabi mo, tama na to. Kota na ko ngayong araw na to. Pero, na-tempt ka pa, kinuha mo pa talaga yung cellphone mo. Nag-trade ka na naman ulit. Natalo pa, naubos pa yung account mo. 'Di ba? Familiar, nako po. 'Di ba? In as much guys, find ways, no? Kasi tao pa din tayo. Sometimes pag na-hook ka na sa trading journey mo, okay naman 'yun. Pero iba na yung nagiging addict ka na, nagiging obsessed ka na, 'di ba? Kailangan ng utak natin, hindi kailangan sobrang masaya, hindi kailangan sobrang gigil. In as much you trade, nakaplano ka, nakasistema ka. Ito lang yung susundin ko, walang emosyon in as much. 'Di ba? And the chart doesn't move against you. You move against yourself, no? Sabi ko nga, may mga tao iniisip, may mga traders iniisip na, ang malas ko naman, parang ako lang ata yung kinukontra ng market. No, you move against yourself. Okay? Eto, sino nakaka-relate sa video na to? $1,000 yung account mo, nag-negative 6,000 na. Naku, nag-negative $7,000 na. Tapos, grabe na yung kaba mo, grabe na yung emotion mo, or $100 naging negative $80. Nako, tapos biglang umakyat. Tapos biglang, hi Lord, thank you. Thank you Lord. 'Di ba? Hindi na talaga ako magiging greedy. Pero, kasi nga, tao lang tayo, no? Instead, bumalik na, nag-break even ka na, hinintay mo na naman, Lord, please, paakyat mo lang konti kasi para kumita man lang ako konti. 'Di ba? Hinintay mo pa kumita ka konti, nag-drop na tuloy, naubos na naman. 'Di ba? Guys, grabe yung emotional ride pag once trader ka. Makikilala mo yung sarili mo at mapapalapit ka kay Lord pag trader ka. Hindi pwedeng wala kang spiritual pag nasa trading ka, kasi talagang ite-test ka at makikilala mo yung sarili mo. Number 4, ignoring fundamental and technical analysis, no? Relying on gut feel instead of analyzing price charts, trends, economic news leads to poor decision making, no? May mga ano dito, may mga iba, sorry to say this nakarely, sabi kasi ng tropa, signal daw to, sabi buy daw. May post sa TikTok, ito daw, 'di ba? You know what? Available yung data. No, available yung mga data, kailangan mo lang i-analyze. So, you need to understand na kung magte-trade ka, may nakita kang signal, no? May nakita kang mga sinasabi ng ganito, well, don't follow blindly. Okay? Kailangan mong i-backtest 'yan. Ano yung backtest? Kung narinig mo tong strategy na to na effective, huwag ka munang mag-live agad. I-practice mo muna sa demo. Kasi kung hindi mo nga makuha-kuha sa demo, kasi coach, iba talaga pag live iba talaga yung feeling pag may pera na totoo talaga. Naku po, kung hindi mo nga makontrol yung sarili mo sa demo account mo, what's your chance in winning the live? Iba pa yung emosyon pag may live money ka dyan.
Pero kung sobrang yaman mo, marami kang pera, gusto mong pagpraktisan yung pera mo, okay lang, go. Support ako sa'yo dyan. 'Di ba? Sabihin mo, what is money, coach? Only paper. Very good, no? Okay yan. Pagpraktisan mo kung gusto mo. Pero, for those na wala namang extra, naku po, mag-demo muna kayo. I-backtest nyo muna. I-practice nyo muna. Kailangan nyo munang maintindihan, no? Kung bakit kayo nanalo, bakit kayo natalo. Okay, are we learning? Comment naman learning if you are learning. Ayan. Alright, comment naman learning. Parang naghahang ako. Wait lang guys ha. Parang naghahang ako. Wait lang. Wait lang. Guys, I'm almost done. Please bear with me. No, patapos na po ako. Okay. Now, ang fundamentals guys, it explains why it moves. Ang technicals explain when it moves, okay? So if you are trading with those two, no, I mean, if you are not trading with those two, na wala, yun, di yun trading. Hulalisis yung nangyayari yun. Ang nangyayari dyan. Okay? Now, number 5, trading tools po, they improve our decision making and accuracy. Okay? So, kailangan may mga calculators ka, journals ka, 'di ba? Mga trading tools mo andyan na pero hindi mo pa talagang inaaral. Problema mo na 'yun, 'di ba? Binigay na sa bakit hindi mo pa inaaral, no? But for those na wala pa, I suggest meron 'to. Kasi kung ang cellphone nga nag-a-update, dapat din tayo din sa trading tools natin. And ang market guys, wala yang mercy sa mga unprepared na mga tao. Kaya use tools, yung mga leverage, yung mga data, i-leverage natin and i-avoid natin yung pagiging tamad sa trading. Because ang trading po, it's not about speed. It's about precision. And pakita ko lang sa inyo how we do it, no? Lalo na sa community natin na may live trading with Abdallah. Ito po, this is how trading with Abdallah works. Hi Pips! I'm very excited kasi magla-live trade na naman at sasabayan natin yung master trader natin by the name of Abdallah Harfouch. Tara, let's see kung magkano yung kikitain natin tonight. Who took this amazing noise? 10 Dave, 24 Peter, that's amazing. It made a very small bit down, but you are about to go for the buy. Because the volume is up and the market is bullish. So we have a good volume, we have a small wick, and it's breaking up. I'm taking the buy. I took the buy. 3 pips, guys. 5. Anything 5 pips, you can close it because we already made the profits. We already made the profits. 7 pips. I'm closing this trade. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That's the crazy skull. That's $800. What an amazing day. What an amazing day, guys. The simplest trading possible. Who took this amazing buy, guys? Who took this amazing buy? Ayan. So with Abdallah guys, isa siya sa cheat code natin. Sumasabay tayo sa kanya. But of course, with proper training din yan. Okay? So, eto, just for example, no, isa sa testimony ng student natin, no, na si Miss May, she started actually with $100. Ito yung deposit niya and yung profit niya naging $2,000. So sa third day of trading niya. Dahil po yan with Abdallah, no? And sobrang na-amaze ako kasi bakit March 16 siya nagsimula of last year. Tapos March 16, almost magto 2 months pa lang siya, 1 month and a half, and yun na yung nangyari sa kanya. Bakit for us win yan? Simply because sa journey mo kasi sa trading guys, it will take you at least 1 year to 2 years for you to really have this kind of results. But dito na nakikita namin in a span of 1 month to 2 months, natututo yung mga classmates natin dito.
For me, that's a very, 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 very good thing that is happening. That means we have a solid system and strategy sa community natin. I wouldn't say it's perfect, but I would say with the results that we have, we're very, very happy with it. Okay? And, ayan, na-withdraw niya pa. Ayan. So, pag withdraw niya, nag-withdraw siya ng 1,000, alam niyo ba nangyari on the same day? Nag-withdraw ulit siya ng 1,000 kasi nanalo na naman siya, sumabay siya kay Abdallah. Okay? Ayan. Alright. Now, eto, last reminder ko na lang for everyone. Alam niyo secret sauce? Walang secret, ito bibigay ko na sa inyo. Accountability, right mindset, right skills, it will give you best future. Especially itong lahat na to, i-offer mo kay Lord. For me, I've been always a believer no na lalo na sa faith ko with Jesus no na kahit gaano ka kagaling pero wala kang security sa Panginoon na nasa tamang direksyon ka, mahirap. Pero i-remind ko lang kayo with accountability. Kahit gaano karami yung strategy mo, yung lessons, yung tools, but ano yung nagse-separate ng mga successful na tao or profitable na mga traders? Number one talaga, it's accountability. Kasi hindi mo kontrolado ang market. Yung ekonomiya, yung galaw ng buhay, di ba? Wala namang perfect unfair ang life. Pero there is one thing na for sure kontrolado mo. Ano yung kontrolado mo? Ask me what? Can you comment what sa comment section? Ano yung isang bagay na kontrolado mo? Are you still there, guys? Rinig pa ba ako? Yan. Okay, thank you. Merong 100% na isang bagay na kontrolado mo. Yung sarili mo. Yung mindset mo. Yung decision mo. Yung disiplina mo. Yung hunger mo mag-grow. And people who are accountable with their actions, yung tipong natatalo ka, nananalo ka, hindi mo sinisisi yung ibang tao. But you take accountability for your actions. Kasi everything that you do, merong pros and cons yan. And when you are accountable with your actions, you do not blame anyone for your life, mas maiintindihan mo at mas magiging successful ka. And I just want to tell you this straight up. You deserve better. Your family deserves better. Your future deserves better. Lalo na sa mga OFW, naiintindihan ko po yung battles nyo. Puyat, pagod, homesick, again, yung malayo ka sa pamilya, marami kang nasakripisyo. Yung sweldo na dumaan yung sa kamay mo, yung literal pay slip, nag-slip agad, no? At yung pressure na ikaw yung pag-asa ng pamilya mo. But remember this, no? You are not just a provider. Take accountability. Ikaw yung builder, ikaw yung decision maker, ikaw yung future maker ng pamilya mo. Merong yung pangarap mo, wag mong kalimutan. May purpose kung bakit ka andyan, may purpose kung bakit ka andito din, no? Kasi sa lahat ng oras, ba't naman ikaw pa talaga yung andito? Pwede naman may ginagawa kang iba, di ba? And I hope na this time, you tell yourself, especially 2026 is still starting, it's never too late. Tell yourself, tama na. No, this time I take control. Hindi ko na to isisisi sa panahon, hindi ko na to isisisi sa astrology, sa swerte, sa malas, no? I take full control, no, with the help of the Lord. Wala nang hype, wala nang shortcut, no? Wala nang mga madaling maloko, no more emotional trading, no? And say this to yourself, okay lang ba sabayan niyo ako, sabihin niyo sa sarili niyo, I will only invest with education. I will protect my money with discipline. Sige nga, ulitin natin yung una, I will only invest with education. I will protect my money with discipline. Say this with me. I will trade with strategy, not emotion. I will take advantage of the tools. Ayan. I will level up my mindset every single day. Okay? Tell that to yourself. When you become accountable with your life, no?
unti-unti magtataka ka, ba't gumagaling ako? Ba't mas nagiging disiplinado ako at nagle-level up yung mindset? Kasi ang pera guys, result lang yan. Resulta lang yan ng mga decision making natin. Alam nyo ba that 80% of those lotto winners, yung mga nanalo sa lotto, mas bumabalik sila sa dating buhay nila in a spare of months or years lang, na mas worst pa. Kasi bakit? Hindi nila na-acquire yung pera na tama yung mindset. And guys, remember this. Always tell yourself na kaya mo. And you take control, especially sa financial future mo. Alright? And unti-unti magtataka ka na lang, nagbabago yung buhay mo. Okay? Now, new year, new opportunity sa atin lahat, new chance na mag-reset, matuto ulit, learn new skills. And guys, reminder ko lang, our community is here to guide you every step of the way. Again, we are not a perfect community. I would say, hindi po perfect yung mga coaches dito. But by God's grace, no, we are doing our very best to really reach out everyone. And sana lang, no, marami pa ang mag-step up sa community natin, that they will be aligned sa mission natin, that every Filipino family meron dyan na matuto at sila yung mag-educate sa family nila, because this is the new thing right now. Okay? So thank you so much everyone. I hope you learned something tonight. I believe guys na medyo na short talaga ako sa time. We still have an intro to webinar, especially for those who did not hear yet how to join. I suggest you join that tonight, 11:30, and make sure to chat your coaches, your respective coaches na naka-assign sa inyo para ma-assist din po kayo. Okay? So, bawi ako sa inyo next time. Sana yung mga thank you nyo dyan, no? Sana mag-manifest sa buhay nyo, mangyari sa buhay nyo. At the same time, if you can share your inputs, things that you've learned tonight, share nyo sa GC para marami tayong mahawaan ng mga learnings natin. Okay? So, thank you everyone. Maraming salamat. Picture muna tayo guys. Open your cameras. Open cam, open cam. Okay, open cam tayong lahat. Okay. Alright, one. Coach Marge, pa ano ko? 1, 2, wait lang ha. Medyo ano yung ano ko. 1, 2, 3, smile. Isa pa ha. 1, 2, 3, smile. Yan, grabe. 226. Hindi nag-ano, left. Smile, smile guys. Alright. Maraming salamat everyone. Tapos na ba Coach Marge? Hindi pa? Dami. Hindi bumitaw ha. Thank you so much guys. Tuwang-tuwa ako kasi maraming nagstay until the end. Ayan. Okay. Thank you everyone. God bless. Ingat po kayong lahat.